Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan, Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong 16 to 30. Okay. Tuloy na natin ang ating 16 to 30 na portal. Kamusta ang inyong 1 to 15? Okay, meron tayong June 17, Mars enter into Virgo. Ito yung mga araw na need to be organized, no? About sa kinakain mo, sa health mo, sa work, yung mga routine mo, activity, good plan, make you a good outcome. Syempre, kailangan mo na magkaroon ng pag-organize this time, kasi June kasi is talagang kailangan mo ng cleansing or kailangan mo talaga magbigay na this time ng space, no? Meron tayong June 20 rin, summer solstice, new emotion cycle begin. May mga bagay na like mo nang umpisahan, gawin. Magcha-channeling ka na sa sarili mo nito eh. Kumbaga, magkakaroon ka ng setting na mga new intention sa buhay mo, like sa family mo, like sa relationship mo. As in, yung setting intention mo. Halimbawa, gusto ko na mag-ipon. Halimbawa, gusto ko na ng ganito, gusto ko na ganyan. Dapat ganito na, dapat gano'n na. May mga gano'n na sitwasyon, no? And we have the June 22, Mars in Virgo. Sextile Jupiter in Cancer. Ito ay na kailangan mo talaga mag-action and win. Be in it to win. No, kinakailangan nyo. Pilitin mo na mapagwagian ang mga bagay na like mo mapagwagian. Gawa, gusto ko magwagi na makaipon ng ganito. Pilitin mo yon, no? Kailangan lot meet effort talaga. Hard work. Dapat mag-focus ka doon. Diba? Kapag, any sitwasyon, kapag may mga opportunity na darating in this time, this day, mag-go ka. Say yes on this day, no? Kasi, or makakalapit na makakalapit na anong araw, yan, no? Yun. Kasi, mag-say yes ka in that time. Siyempre, trust ka sa intuition mo. Meron tayong June 25. June 25 is a new moon in Cancer. New moon is a fresh start for healing. Kung may mga natitira pang di pa nare-resolbahan o nai-healed, cut the cord, let it go, leave behind, and clear space, no? Para pumasok yung mga bagong biyaya na parating sa iyo. Kailangan may space ka. Paano darating yung bagong biyaya sa iyo, di ba? Siyempre, meron tayong June 26. Mercury enter Leo. May announcement ka, Scorpio. Maaari ikaw mag-a-announce or someone's announcing or makakarinig ka ng something announcement. Yan. Tapos maaari kasi mo yun. Diba? Kumaga may balita. Ganyan. Okay, the 26, Mercury enter Leo. Ito na yung pagiging totoo, bold, or halimbawa sa pakipag-communication mo, how you speak, no? Andito yung speak your truth. Ito yung time na magkakaroon ka ng lakas ng loob na sabihin yung totoong nararamdaman mo. Pero, reminder ko lang sa inyo, gawin mo ng tama. No, hindi yung the way na makipag-communicate nga na away, wag yun, no? Wag yung sa away style. Speak the truth in a nice way, in a loving way, in a passionate way. Siyempre, avoid chaos. Kasi pag naanohan mo to, nako, you have a reward as in, no? Siyempre, avoid chaos kailangan kalma, hindi yung nagpa-fire yung isa pa-fire ka rin, wag ganun. Kumbaga maging calm pa lang, no? Siyempre, meron tayong June 29, Mercury in Leo. Opposite nito, Pluto in Aquarius kasi. May mga bagay o makakalapit. Basta June is, sabi ko nga sa iyo, di ba, a little chaotic, something happen in life, no? Ang nakikita ko dito, siyempre, may mga bagay na di mo aasahan. Pwede June 29, pwedeng 28, pwedeng 30, or pwede pang pumasok pa siya ng July 1, mga ganyan. Pero, kinakailangan mo, ito yung time na need mo magpakumbaba, no? Abaan yung pasensya mo, and then calm lang, stand your ground, diba? Kapag nagawa mo to this June, as in nagawa mo yung lahat na to, naku po, ito na, universe will pay you a massive reward. May reward ka, diba? Hindi naman mahirap yun Kailangan mo lang maging kalma, maging okay, kumbaga magsalita ka na in a way na hindi ka makakasakit, mga ganun sitwasyon.
No, sabi ko nga sa inyo, 'di ba? If your emotions is high, your intellect is low. Nakakabobo. Mag-isip ka muna bago ka mag-action, mag-decision, any situation. Balikan mo yung 1 to 15 para mas lalo kang ma-enlighten, and then ano mo rin tong 16 to 30, ha? Oy, news is on the way. Congrats kung ano man yan, ano? Baka may darating ka na something ikakasiya mo. Diba? Baka may mga bagay na ikaka-freedom mo na. May mga bagay na, as in, ano to basta, news, something news, na maganda siya, I think. No? Huwag naman sana ang pangit. Pero siguro, di sa problem kasi, siguro may mga sitwasyon na makakalaya ka na, ganyan. Kasi andito rin kasi si Mountain. Major challenge to be overcome. O ito na nga to. Isabihin, makakalaya ka sa isang sitwasyon or something news na parating sa buhay mo. Major challenge overcome. Oh, there's a rainbow after the rain. The most difficult part of a situation is over. Yan. Mari may magtatapos sa mga bagay. Ito kasi si obstacle yan eh. Ibig sabihin, halimbawa, nakabahit ka na ng utang, na nabili mo yung gusto mo, o kaya mga ganyan. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, at least, diba? Wow. May remo ka. There's a happiness also to. Happiness, success, enlightenment, beautiful things happen. Kumbaga, andito rin yung sigla nito eh. Yan. And unsettled times need to plan ahead. Kung may mga bagay na kailangan na nagkakaroon ng challenge sa'yo, siguro this is a time na magkaroon ka ng pagpaplano. And also, yung iba naman sa inyo is magkakaroon na kayo ng mga pagpaplano sa buhay. Tandaan mo, huwag kang maging kangaroo na jump na hindi mo napag-iisipan ang bagay-bagay. No? Kaya nga sabi ko sa iyo, if pag nagawa mo ito, si universe ay mabayaran ka o bibigyan ka ng massive reward, di ba? Kumbaga, baka yan na yun. Peace and harmony. Okay, magkakaroon na ng peace and harmony sa'yo. And syempre, money or property through an inheritance, winning, or a wind flow. Okay, may mga pagwawagi, no? May mga pagwawagi, mga pag-uusapan when it comes sa money, property, o pamana, mga ganyan, no? O may mga magaganap o mangyayaring maganda sa iyo dito. Also, baka may susuporta sa iyo dito related to money, or you will receive something valuable things, mga ganyan, ang nakikita ko sa iyo. Nandito na rin yung promises. Kumbaga, may mga promises, situation, good foundation, ako nakikita dyan. Also, this is also the wealth and prosperity. Yan. Mga good connections also, no? Tingnan natin ang iyong energy. Huwag nyo ipilit kung hindi energy nyo to. Wow. Universe, ano to? Okay. Wonderful. Okay. Ang energy mo sa nakikita ko sa dito is you will start fresh in life. No? Kung may mga bago ka nang umpisahan sa buhay mo. Siguro, andito ka sa sitwasyon mo na mas magiging responsable ka na pagdating sa pera mo, pagdating sa mga layunin mo, ganyan. Magkakaroon ka, siguro may mga iisipin ka na gusto mo i-develop, ganyan. Kumbaga, andito ka sa sitwasyon mo na mag-iisip ka na in advance. Yan ang nakikita ko sa dito. No? And also, ang energy mo rin is happy, no? Siguro after a one day, 1 week, 1 month, or parating mga July, mga ganyan. Mga first week of July, basta magbilang kayo. Kung kalahati ngayon, o di bago magkalahati ng buwan, di ba? May mangyayaring ikakasiya mo. Baka sa inyo, 1 day lang, di ba? O 1 hour lang, ganyan. May happiness, fulfillment, achievement situation. Kung baka may ma-achieve ka, baka may ikasisiya ka, o kaya naman is within a 1 week, maari may mga celebration, birthday, kung ano mga gaganap na happiness in life, no, sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko energy mo. Kumbaga, you start fresh in life, no? Maari mag-umpisa ka na mag-ipon ng pera, magpaplano ka na ng mga bago, and then may mga i-develop ka na, magkakaroon ka ng solid beginning, na magsisetting ka ng goal mo this time, mga ganung sitwasyon na.
No, mas more mo nang i-care ngayon this time maaari yung pera mo, ganyan. Magiging responsable ka na sa mga bagay-bagay. So, siyempre, iba sa inyo is may mga gagawin kayo na task or something priorities this time. So, nakita ko sa inyo. Baka iba sa inyo is may mga paglilinis na magaganap o mangyayari. Ganyan. May malalaman ka daw katotohanan dito. Or something truth na magre-reveal. Tingnan natin ang ano yung blockage or balakid sa'yo. Scorpio. Ikaw to. You have the Wheel of Fortune. Tingnan ko nga kung ikaw nga to. Napatay tayo dyan. Okay, ang magiging balakid sa'yo, yung pagdidesisyon mo sa buhay. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Or sa iba naman sa inyo, ang magiging balakid mo ay maaring karelasyon mo, ganyan, kapatid mo. No, maaring itong tao na to nagiging, kumbaga sarili niya lang iniisip niya. Ganyan, nakita ko dito. Ang balakid sa'yo, alam mo, kasi may mga decision making ka na gusto mo umpisahan, gusto mong i-end. Kaso, nagkakaroon ka ng nagiging weak, no? Kumbaga, you want to transform this time, o may mga gusto kang desisyonan this time, kaso medyo weak yung decision na yun, ano? Ang nakikita ko sa'yo dito. Maaaring nagkakaroon ka ng self-doubt, or may mga bagay na hindi ka talaga clarity. There's a lack of clarity situation din ako nakikita sa'yo. Kaya ang nakikita ko sa'yo, imbis na mag-transform ka in a new you, or in a situation, hindi mo siya mapakawalan. Kumbaga, hindi mo mabitiw-bitiwan yung mga bagay o sitwasyon na kailangang i-transform, o mga bagay na kailangang desisyonan this time, no? Sa nakikita ko, maaari na panghihinaan ka ng loob, o hindi pa talaga clarity sa'yo yung bagay na yun. Kaya, yung magiging desisyon mo kasi ang nakikita ko na magiging blockage mo dito. Yung sarili mo na pwede ka mapanghinaan, ganyan. Hindi ka agad magkaroon ng clarity, mga ganyan. Ang nakikita ko sa'yo dito. Yun. Yung iba sa inyo, siguro, halimbawa, may gusto kang desisyonan, kaso kulang ka naman sa pera. Diba? Kaya hindi mo, halimbawa, gusto ko mag-upisa ng pangnegosyo, diba? O gusto ko ng ganito, gusto ko niya, kaso kulang ka sa budget. Maaring ganun. Kaya ang nakita ko sa'yo is your decision making na magiging weak. Yun na nakikita ko sa'yo. Kumbaga nahandun yung false impression mo, handun yung sadness na baka hindi mag-success, baka hindi kayanin, baka ganito. Kumbaga handito yung pagbaba ng iyong sigla, no? Ganyan, so nakita ko dito. Tingnan natin ang, ay anak, nagpupo ka dyan. Teka lang. Pati, alis mo na dyan, anak, baby. Bubalo. Pupus na siya. Anak, dami yun, sariwa. Tingnan natin ang, ay, naku po. May pupo kasi. Yun. Tingnan natin ang immediate outcome nito. Ano immediate outcome nito, universe? Naloko na. Okay. Ano ibig sabihin, universe? Okay, ang immediate outcome, dalawa na yung Wheel of Fortune mo. May mga malaking mangyayari sa'yo. Okay. Ang immediate outcome nito, sa nakikita ko sa'yo dito, is mayroong mga bagay ako na nakikita na hindi mo mapag-iisipan o hindi mo paplanuhin. Hindi ka magtatas ka sa intuition mo this time. Yun. Basta mag-ingat ka lang, no? Kung kinakailangan na alamin mo yung mga bago sitwasyon bago ka, sabi ko sa'yo, huwag ka maging kangaroo, ha? Kung kailangan pag-isipan, pag-aralan, alamin, siyasatin, gawin mo. Mag-trust ka sa intuition mo. This time, hindi ka magtatrust sa intuition mo dito. No? Pwede rin na malito ka, no? Pero huwag kang pabigla-bigla.
Kasi magiging very fast yung mga gagawin mo, actionan mo this time. Halimbawa, pa nagsalita, boom. Hindi mo na alam, biglang sumabog, nagsasabugan. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Power, battle, power, di ba, kanina? Baka ito yun, di ba? Kaya kung ano man yung mga sitwasyon, pag-isipan mo maigi, planuhin mo maigi, mag-trust ka sa intuition mo dito. Yan. Huwag mo i-ignore. I-ignore yung nasa isip mo dito. At saka, maging aware ka ha, dito. Kasi ang nakikita ko, hindi ka magiging aware dito sa sitwasyon mo. Kumbaga, may mga bagay na hindi ka pa rin matututo. Ganyan na nakikita ko sa'yo. As in. Mag-ingat ka pa rin. Kaya ang magiging outcome mo is not trusting yourself, not trusting your intuition. May mga bagay na hindi ka pa rin matututo, may mga bagay na hindi mo paplanuhin, bigla mong gagawin, o desisyonan, o actionan, or wag pa bigla-bigla, as in wag pa bigla-bigla. Ano po ang parating kay Scorpio? Kasi baka ang mangyari sa'yo, malas ang dumating sa'yo. Diba? Ikaw rin, magsabi, iwasan mo na lang. Diba? Baka ang kapalit nito baka loss ang mangyari sa'yo. Ano parating kay Scorpio Universe? Again, the Wheel of Fortune and the Wheel of Fortune. Ano ibig nyo sabihin? Explain nyo sa akin ito, Universe. Ito po. Uy, ang parating sa'yo. Okay, ang parating sa'yo, someone, may commitment ako nakikita sa'yo. Siguro itong tao na to, hindi ko alam kung makaka-receive ka sa kanya ng gift, or magbabayad ng utang, or mabait siya, mabait tong tao na to. Kasi ito yung tao na umaring gagawin niya yung lahat para sa'yo, or binavalue ka nitong tao na to, o andito rin yung sitwasyon na maybe a part of the family, pero maaring karelasyon mo siya, maaring nakakonect siya sa'yo, as in nakakonect. Meron tayong Leo, Taurus, Virgo, Aquarius. Andito lahat kasi andito si Magician. Yan, Capricorn, Cancer, and Aries. Tsaka Taurus. Yan ang mga nahandito. Yun ang nakikita ko sa'yo. Maaring makaka-receive ka sa kanya. No? Yun ang nakikita ko. Itong tao na to medyo nasa ibang direksyon siya. Either nasa ibang bansa siya, nasa ibang lugar, ibang probinsya, mga ganyan. Yun ang nakikita ko dito. And then also, yun ang parating sa'yo ha. Baka makareceive ka ng bayad ng utang, gift, tulong, o kaya vice versa. Baka may taong hingi sa'yo ng tulong, ikaw magaganon, no? And also, ang nakikita kong parating sa'yo is magkakaroon, there's something happen, changes sa buhay mo. No? Kasi meron ka daw didesisyonan o may kailangan ka ng desisyonan this time. Sa nakikita ko dito, may decision making ka na gagawin actionan, parang nakita ko to, or need mo mag-put some effort to decide to start a new beginning in life. Kumbaga, kung may mga opportunity na o naiisip ka na gawin mo, no? Kung may mga bagay na need to ibigin mo, sa nakikita ko dito, kung kailangan humingi ng payo o tulong para gawin yung bagay na yun, kung kulang ka ng financial, humingi ka ng tulong, kasi nakikita ko makaka-receive ka naman ng tulong dito. And also, try to make it balance and control, no? Ang lahat ng bagay sa'yo. Kasi meron ka namang ability na gawin ang lahat. Kung you have a manifestation, have faith lang daw. Have faith kung ano yung mga manifestation na gusto mo makamit, makakamit mo siya. Basta lang, mag-action ka dito. Mag-prepare action, make a plan carefully. Tandaan mo this is a time to place your future in your hand dito. Pero may mga massive changes sa'yo. As in,
There's a good luck, good fortune, good karma. Ang nakikita ko sa'yo dito. Meron talaga. May movement na ako nakikita sa'yo, oh. Kung ano man itong laki na to, maaaring iba dito opportunity to. Opportunity of travel, ganyan. Sa iba dito, miracle come true. May mga miracle situation happen sa buhay mo. Yun na nakita ko. Basta have faith kasi may miracle happen. Baka ito na yung, kung mapagtitiisan mo talaga yung June 2025, nako, sabi ko nga sa'yo, di ba, may massive reward ka na matatanggap. Ito na yun. Tandaan mo kung ano ipupunla mo, yun na marireceive mo. Congrats kung sino man kayo. Tingnan natin ang iyong dapat iwasan. Ano pong dapat iwasan ni Scorpio? Uy, Tower. Okay. Ang dapat mo daw iwasan, iwasan mo daw yung ma-misalignment ka. Iwasan mo yung taasan yung ego mo. Kasi isa yon sa ikakabaksak mo, no? Kumbaga, mag-level ka lang. Sabi ko nga sa'yo, di ba, June is, alam mo na yun. And then, iwasan mo rin yung mga conflict, not to cooperate. Ay, ano ba yan? Abonay. Iwasan mo rin yung makipagkumpetensya o makipagtalo, no? Iwasan mo na hindi ka maging patient. Tandaan mo, may massive reward, ha? Iwasan mo, basta patient ka lang. Iwasan mo na hindi ka makapag-focus sa mga bagay na you want to improve, no? Effort, hard work, and be practical, no? Sinasabi rin dito. And iwasan mo yung papanghinaan ka ng loob. Kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo na i-let go, dapat mo na abandonahin, gawin mo na. Kailangan mo yung mga bagay na kailangan mo na i-end kasi, no? Ganyan. Kung sama ng loob man yan, kung ano man yan, any situation, sinabi ko na naman sa iyo yung 1 to 15 to 16 to 30, di ba? Yan. Gawin mo, no? And syempre, iwasan mo din na hindi ka na magkaroon ng transformation sa sarili mo. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Syempre, ano rin, try to collaborate, to deal, or growth and learn dito, no? Kailangan na kinakailangan mo. Kumbaga, habang natututo ka, mag-growth at mag-growth ka rin, eh. Tingnan natin ang yung money. Kamusta po ang money? You start a new beginning sa buhay mo, ha? Money. Pwede explain nyo po yun, course. Okay. Okay, when it comes sa money mo, mag-focus ka lang daw dito, no, sa money mo. Andito naman sa money mo, mahirap man siya, pero handun sa nakikipaglaban ka, no, when it comes sa money mo. To success. Kumbaga, handun pa rin naman you keep moving to reach your goal at makikip moving mo talaga, pero you need to take it action. Magtaas ka sa intuition mo dito, positive motion is needed. Ang sinasabi rin dito, mag-focus ka. As long as naka-focus ka at mag-a-action ka, to start a new beginning in life or to magkaroon ka ng fresh start sa buhay mo, there's a victory and success happen into your life. Siguro after 6 months or after 6 weeks, ganyan, maaring may mga something happen na magaganap na pag-angat ng iyong kaperahan. Pero sinasabi kasi dito, it's up to you to make it happen. As long as naka-focus ka, as long as nag-a-action ka, may mga positive outcome happen sa buhay mo. Nakikita ko naman na nagiging very careful ka naman sa pera mo this time. Naka-focus ka naman. Ipaglaban mo to. Pero in a good way, ha? Pero there's a success happen sa buhay mo. May goal ka nga, sa nakita ko dito, Kumbaga, sa pagpapatakbo ng pera mo, you have a goal na nangyayari o nagaganap this time sa'yo. Mag-focus ka lang doon kasi ma-achieve at ma-achieve mo siya. Tingnan natin na iyong career or job.
Bakit po? Okay, when sa career and job mo, sa nakikita ko sa dito, nagkakaroon naman ng transformation, pero alam mo yung cycle kasi ng halimbawa, you have a business, pera, career, meron ka. Minsan stable, minsan hindi, stable, minsan hindi, stable, minsan hindi. No? Yun ang nakikita ko sa'yo. Minsan magulo, ganyan. Minsan, kumbaga nandun yung dreaming. No? Handun yung fantasizing na makamit ko tong ganito, makamit kong ganyan, ganyan. Medyo, minsan magulo yung iyong career o yung trabaho mo o yung job or work mo, no? Sa nakita ko dito, syempre nahadon pa rin yung minsan malungkot, na minsan nadi-disappoint ka, no? Minsan hindi ganun talaga na nagsasucess. Yung iba sa inyo, andito kayo sa sitwasyon nyo na na hinahanap nyo talaga kung ano yung gusto nyong career o gusto nyong trabaho sa buhay nyo o kung ano yung makapagbibigay ng happiness sa'yo when it comes sa sa buhay mo, no? Sa nakita ko dito. Kung gusto mo talaga na mag-change ng career or mag-change ng trabaho, new path ka. Kasi ikaw naman ang controller ng buhay mo dito no? Kung gusto mo mag-business na, malaki man umalit yan, mag-go ka. May mga bagay na kailangan mo lang abandonahin dito. Kasi iba sa inyo is, sa career nyo this time, mahirap man, nagiging ganun kasi up and down kasi nakita ko sa inyo dito. Medyo magulo, minsan hindi, okay, hindi. Pero, kung gusto mo na talaga abandonin mo siya. Pero, ang nakita ko dito, if you want to stay, magstay ka. Basta magkaroon ka lang ng balancing and controlling dito. Kasi andito naman si King of Pentacles. Ganun talaga ang buhay. Diba? Minsan, nasa ilalim, minsan sa parang cycle lang yan ng Wheel of Fortune. Parang mundo, ganyan. Ganun talaga ang life. May mga kumbaga kung may mga gusto nyo mag-change o may mga gusto kayo i-force soon, there's a delay Ako nakikita dito Nagkakaroon ng mga problema, syempre, ganun talaga. No? Minsan painful, minsan okay. Pero nakita ko naman na magiging stable ka. Lakasan mo lang yung loob mo. Advice po. Ano po ito? Okay, ang advice sa'yo is this is the time to start a new beginning in your life, no? Kumbaga, may mga bagay na kailangan mo nang tapusin, i-let go, i-cut, may mga ganyan, no? And try to analyze and try mong i-progress o magkaroon ka ng progress or try mong magkaroon ng mga bagong strategy this time, yun ang needed daw. Kumbaga, you need to create yourself in a new you, start a new journey, start a new beginning in life, be creative, mag-concentrate ka, be inspired, tsaka kung may mga gusto mo pursue, either a new project, i-pursue mo yun, ganyan. And then also, ang nakikita ko rin, start to invest in a new you, or mag-start ka kumbaga ito na yung time na kailangan mo na mag-invest. Mag-umpisang mag-invest sa sarili mo. No? Sa nakikita ko dito. Mag-focus ka sa sarili mo. Kung may mga gusto mong investment, mag-go ka. Keep moving to reach your goal dito. This is the time na kailangan mo maging emperor din. No, kailangan mo maging matatag at malakas sa mga bagay na gusto mong mapagwagian in life. Yun. Pero alam mo, yung iba sa inyo, parang you will become a center of attention. I don't know why, pero siguro may mga pupuntahan kayong mataong lugar, o kaya maaaring artista kayo, government, politics, YouTuber, TikTok, Reels, Facebook, ano man yan. So, parang handun kasi, or nahan sa place ka na, halimbawa, mga teacher. Diba? Yung maraming tao. Halimbawa, may mga tao na makakakilala pa more sa'yo or mas makaka-recognize sa'yo. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Baka kayo iba sa inyo, you are the boss. Parang magiging leader ka or magiging boss ka. Mga ganun sa iba sa inyo. Maaring may, sa business, diba? O kaya meron na kayo magkakaroon kayo ng mga bagong katungkulan sa iba sa inyo. Or may mga successful achievement happen. Recognition meron din. Yun na nakikita ko. May maraming tao ako nakikita, hindi ko alam. Baka may pupuntahan ka or something happen, celebration, mga ganyan.
beautiful things happen sa iba sa inyo. Arigato namaste, God bless.